Let me assess you something. Ayoko nang mag-school. Nagiging honest naman ako sa magulang ko about dito. Dapat lagi na sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Hanggang kailan? Simot na ako. Kaya. Lagi na sinasabi, kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Ayoko na. Ayoko na talaga. Bakit? Anong dahilan kung bakit? Well, hindi ko nasunod yung decision ko. Yung magulang ko ay nauna. Hindi naman sa naging selfish and all that. Pero, kasi ganito, ayoko maging top student. Ayoko talaga. Kasi nakanasa ko na maging top student. First of all, yung time na naging top student ako, sinali ako sa isang event na hindi ako na-inform. Pagpasok ko, kasali na ako sa event. Hindi naman nagtanong sa akin kung gugustuhin ko ba yun o hindi. Hindi nag-inform sa akin. Kung nag-inform man, baka sa magulang ko lang, tapos umuo sila. Hindi ko makakaya. Hindi ko talaga kaya. And secondly, iniiwasan ko na maging top student eh. Kasi, ganun ang nangyayari. Pinipilit yung decision nila. Yung magulang ko, yung napipilit na decision ko. Yung nag-decide pa sa akin. At kapag humindi naman ako, sasama yung loob ko at sasama yung loob sa lola ko. Kung saan ako nakatira ngayon. Tanong ko lang, ano ba talagang importante sa ano ba talaga yung importance ng pagpunta sa school at pag-aaral kung pwede ka lang mag-aral online, di ba? Pero of course, hindi yun mangyayari sa akin. Kasi this is what I'm imagining, this is the scenario that I imagine that might happen kapag nag-drop out ako. Ganito. Since nakatira pa rin ako sa lola ko, kapag nag-aaral ako, kahit drop out na ako, pagkakamalan ng mga nanay ko, ng lola ko, na naglalako lang ako. So, ang gagawin dito, imbes na konti lang ang gawain ko sa bahay, dadami ang gawain ko. Hindi, halos lahat ng gawain sa bahay. Kaya ang pang escape route ko ay pagpunta sa school para bumawas ang gawain at magkaroon ako ng free time for myself. Kasi hindi ko nagagawa yung free time ko kapag nandito ko lang ako sa bahay. Wala eh. And yung magulang ko, baka sabihin nila, lalo na yung tatay ko, sabihin nila pag nag-out ako, sige, dyan ka, pag may kailangan ka, huwag ka nang tatawag sa amin ah. Huwag ka nang magsasabi sa akin, huwag ka nang iiyak, huwag ka nang magmakaawa sa mami mo. Sige dyan ka, magsama kayo mga bobo, mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Magsama-sama kayo. Mga tarantado. Ganun. Una nga sinabi na sa akin na gusto bang meron pa yung sinabi ko ngayon. Yung sinabi nga, baka may mga time na baka sabihin yun. And ganito. Well, mangyayari yun kapag nag-drop out ako, which is wala akong choice kundi mag-aral at magpatuloy. Ayoko mag-presentation pero kailangan talaga maggawa ng presentation, stuff like that. Ayoko. Takot ako sa harap ng tao. Pero bago ko i-explain nyo, siguro sasabihin nyo, wala lang yan, normal lang yung matakot, mawawala din yan. Eh, paano kung ganito? Natakot ka mag-present sa harap ng tao dahil sa trauma mo. Hindi ko ma-conquer yung fear ko at all kasi nandiyan pa yung tatay ko. Hindi ko naman hinihintay yung patay. Hindi ko naman pwedeng hilingin na mamatay yan. Wala na akong choice. Wala talaga akong decision. Kundi mag-settle na lang sa kung ano yung gusto ng magulang ko, which is makapagtapos ng mag-aaral at makapahanap buhay kasi pagpala ko siya. Ganon. Yun na lang yung
only decision, only way ko, sundin yung magulang ko. I-let aside yung decision kong mga kagaguhan sa amin ng tatay ko. Yun nga eh. Yun eh. Ano ba dati nagplano ako mag-YouTube. Nagplano ako mag-YouTube kasi sinabihan ako ng tatay ko na meron ako imaginary friend, papunta na ako sa psychiatrist kasi talagang baka nababaliw na to. Ganun. Ganun yung nangyayari. Kaya tinigil ko yun kasi sasabihan na akong tanga ng tatay ko. I-explain ko naman sa kanya afterwards kung ano yun. Kasi ganito, kung tanga ako dahil sa paggagawa ng YouTube video, paano yung mga ibang YouTubers? So mga tanga din sila. Kasi YouTubers sila, di ba? Nagsasalita sila mag-isa. Sila at yung camera. So ibig sabihin mga tanga sila. Mga meron silang imaginary friend. Di ba? Di ba ganun? Ganun ang pinapakita ng tatay ko. Na mga bobo, mga tanga yung mga YouTuber. Nagsasalita sila mag-isa sa harap ng camera. Pero hindi niya isipin na paano pag in-upload niya yun dun sa YouTube mismo. Sino ang kausap nila? Yung mga manonood. So hindi na ako nagiging tanga. So hindi sila nagmumukhang tanga kasi meron silang manonood. Diba? Yun. Eh di sila naniwala. Hindi ko na pinagpatuloy. Ano ba? Suko na ako eh. Suko na talaga ako sa pag-aaral. Pero wala eh. Ang only decision ko lang ay magpatuloy pag-aaral, makapagtapos na mag-aaral, magkaroon ng degree at makapagtrabaho. Pwede naman magtrabaho online pero lagi nang tinatanong, kaya mo ba? At saka ganito yung sinasabi ko na paano yung mga iba na hindi nakapagtapos ng pag-aaral kahit pero tingnan mo ngayon mga bilyonaryo na. Hindi, ang sagot nila, hindi ka pala kasi yan, swerte yan. Bakit ikaw swerte ka ba? Akay parang sinabihan niyo kung maras sa buhay. Sakit, diba? In fact, na lola ko yung nagsabi nun. Sakit. Hindi ko kaya, oo. Pero hindi ko pa nasusubukan. Kaya hindi ko masisiguro na kaya ko pa o hindi. Pero kahit subukan ko man, kahit hindi na kaya, pilitin ko. Kasi yun ang gusto ko. Kesa naman sa pinipilit nila, pinipilit na magulang ko, yung desisyon nila para sa akin na mag-top student. Kasi yung dalawa kong mga kapatid ay mga matatalino at ako lang na nag-iisa na bobo, sabi ng tatay ko. Pinilit nila ako. Hindi naman sa pinilit. Yung decision nila, nilagay nila sa akin. At ganun eh. Top student. Ayoko nga eh. Pero wala tayong magagawa. Nasimulan na yung lahat ng mga bagay, ng mga decision nila para sa akin. Mauna na ako mag-decide mag-isa. At yung decision ko ay itigil na yung pag-aaral. Magkakaroon din ng benefit yan. Tignan nyo. Pag hindi na makapag-akal, benefit para sa akin, masusunod ko na yung decision ko. Na of course, tama. Hindi sa paningin ko, kundi sa paningin ng lahat. Na tama. Maliban na sa tatay ko na sabihin nila, maling decision yan. Dapat nag-akal ka na lang. Sinayang mo lang yung 25,000 pesos na pang-akal. Wala akong choice kundi pagpatuloy pag-aaral. Kasi ganito ang senaryo, kapag hindi ko pinagpatuloy pag-aaral, lahat ng gawain bahay mapupunta sa akin at sasama yung loob ng mga ng mami at daddy ko, nanay at tatay ko. Yun na lang sabihin ko. Sasama yung loob nila. At hindi na nila ako papansinin. Kasi isa akong failure na anak. Ang sakit, di ba? Expect ko na masasabi nila yan. Kapag nag-drop out ako, kaya wala akong decision kundi
Pagpatuloy na lang to. Pagpatuloy na lang to. Isagad na to. Kahit di ko na kaya. Sinabi ko naman na sa kanila na ayoko. Sinabi ko naman sa kanila na ayoko na. Pero anong ginagawa ko ngayon? Ano? Salamat sa inyo. Napunta ako sa lugar na ayoko. Napunta ako sa desisyon na hindi ko ginusto. Pag di ko naman ginusto, pag sinabi ko naman ayoko, galit naman yung loob, sasama naman loob niya sa akin at kay Lola. Sasabihin nila, ano ba, pagsasalitaan niyo pala masasama si Lola. Ang sakit nun. Ang sakit talaga nun. Masakit talaga yun. Ito na. Wala talaga ako decision. Kundi, pagpatuloy na lang to. Pagpatuloy na yung pag-aaral. Kasi wala talagang ways to do. Wala talagang mga ways to do it. Kasi, parang checkmate na ako. Checkmate na ako. Lahat, checkmate na ako. Kahit anong moves ko, wala magagawa. Kahit anong try ko, wala. Checkmate na ako. Wala na akong magagawa. Kundi magpakain na lang. Oo, naisip ko na magpamatay, pero hindi ko ginawa. Kasi, kahit ayoko sa desisyon na to, mahal ko pa rin yung buhay ko. Kahit kailan, hindi ko isipin yun. Well, may mga times na ginagawa ko to sa sarili ko nung grade 10 ako kasi napakapalpak kong tao. Lagi yung bumabagsak. Parang reflex na lang yun. Kasi lagi ginagawa sa akin ng tatay ko pag hindi ko susunod yung gusto niya. Meron pa mga time na sinasaksak ko na yung sarili ko ng ballpen. Hindi yung katangahan. Well, katangahan yun sa paningin na iba. For me, it's just stress relief. Kasi yun lang talaga yung way. Kasi pag di mo na kaya, tapos sinasaktan mo sarili mo, baka mag-worry ka sa sakit. Baka mag-worry ka sa sakit na nararamdaman mo ngayon, physically, at hindi yung sakit na nararamdaman mo emotionally at mentally. Magpo-focus siya sa sakit. Kaya sa sakit na nararamdaman mo, kaya nakikita nyo, mga Japanese people, naglalaslas. Yun ang perspective ko, kasi nagawa ko na yun once, and ngayon, hindi pa rin alam na ginagawa ko yun. Kasi I always do this, para matago. Well, anyway, yun. Gusto ko lang sabihin sa magulang ko. Masasabihin ko sa lahat. Sabihin ko sa magulang ko. Kasi hindi nila ako pinagsasalitaan. Hindi nila ako pinapayagang magsabi ng kung ano yung nasa loob ko. Ganito na lang. Sabihin ko na lang by making this video. At kung sino man makanood dito, mga klase ko, mga estudyante, lahat ng estudyante from my university, from teachers, sa lolo ko, tita, tito, at saka sa nanay at tatay ko. Pakalam nila na hindi ko pinili yung desisyon na ito. Actually, ayoko mag-IT. Pero yun na lang talaga yung sinabi ko kasi parang yun na lang yung safe answer. Para daw pagalitan, para maging proud lang yung tatay ko sa akin. Lagi kong dinadahilan yung pag pinapagalitan ako, pag pinagsasabihan ako, or pag pinag-uusap ko sa nanay ko, lagi kong dinadahilan yung sinasabi ng tatay ko. Like for example, di ba dapat unawain muna yung sinasabi? Sabi ni tatay, di ba? Unawain daw muna yung sinasabi bago magsagot, unawain ang sinasabi. Inunawa ko naman yung sinasabi nila, pero di naman nila inuunawa yung sinasabi ko. Kasi bakit? Kasi sinungaling daw ako, kahit tama naman ang pinagsasabi ko.
Sakit. Kung ano lang to, no? Kung sleeping pills lang to, no? Siguro nilaknak ko na lahat to. Ayoko talaga eh. Pero wala akong magagawa. Ito lang talaga yung one and only option. Wala na akong mapipiling daan. Kundi ito na lang. Which is ayoko. Which is decision na ayoko. Gusto talaga multimedia arts. Gusto talaga multimedia arts like and writer. Kasi marami akong iniisip na ideas, and of course storyboard artist, or let's say director, something like that. Kasi I have ideas and I have high hopes to my ways that to my thoughts that ma-accept yun. Kung hindi man, well, better luck next time. Try it again. That's how it is, right? Kung hindi kaya, better luck next time. Magkaiba yung nagtatry ako sa gusto ko, sa gustong gusto ko, at saka sa nagtatry ako sa hindi ko naman gusto, which is sa pag-aaral at maghangad ng high honors. The fact na 97, kailangan mo mag-97, magkaroon ng ng 97 or above on every single subject para maging subject academic honors, like the academic honors like that, and you have to reach around 90, well, which is fair. I always just go to 90. Sabi ko sa magulang ko, sa nanay tatay ko, Fatima muna ako kasi yun lang ang school na alam ko. Fatima muna. So meaning temporarily. Kasi hindi ko pa naman alam kung ano pa yung ibang school. Ngayon na-discover ko yung St. Cat, St. Louis, and others. Doon ako sa malapit. Sasabihin ko na sana, St. Cat ako. Pero sinabi ng magulang ko, sinanay tatay ko, huwag mong sundin yung lola mo. Sundin mo yung sarili mo. Magpatima ka na lang. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi. Magsabi ako ng hindi sa kanila, magagalit sasama yung loob nila sa akin. Tsaka kasalanan ko yun naman ata kasi nagsabi ako ng tamang desisyon. Nagsabi ako ng acceptable reason. Baka matuto akong mag-commute. I think I'm the wrong here. I'm the wrong here when it comes to that. Gusto kong mag-start ng YouTube channel. Not about this, but about my ideas. Gusto ko na ilabas to. Na parang nagkikrave na yung sarili ko na ilabas to. Pero problema lang is, I have lack of equipments except green screen. Meron naman akong green screen. No. Yung bahay namin ay green. Kaya pwede naman yun. And yun. Hirapan na rin ako na ilabas to kasi sinasabi ng magulang ko na parang katangahan lang daw ginagawa ko. Well, accept ko. Nung 12 years old ako, sabi lang katangahan lang yon. Na-realize ko rin yon. Pero ngayon, I think hindi na. Nag-improve na. I think hindi na. Alam ko na yung gagawin ko. Of course, pag mag-i-start ka ng YouTube, mag-i-start ka as a cringe dimwit. Pero ngayon, bago na. Ngayon, as time goes by, pabago ka. Immature daw yung ginagawa ko. Immature daw yung pangako ko na maging YouTuber. Maghanap daw ako ng totoong trabaho. Immature daw ang pagiging YouTuber. Sakit, no? Mga kapatid ko, nanonood din naman ng mga videos na nag-YouTube, katulad ni 8-Bit Ryan. Ako nag-recommend sa kanila nun. So, ibig sabihin sa 8-Bit Ryan, tanga yun. Kasi nagsasalita siya mag-isa.
So, tanga lahat ng mga YouTubers na naglalako at nagbablog. Kasi, nagsasalita sila mag-isa. Sila at yung camera. Once again. Kaya di ko pinagpatuloy. Pangakap ko na yun. Saktan ako eh. Gusto ko maging YouTuber for a reason. Kasi gusto ko lang talaga ilabas yung mga iniisip ko. Yung ideas, art visuals and stuff like that. Kasi excited na ako ilabas eh. Excited ko at ilabas to sa lahat. Ito nga lang, napigil. Napigil lang siya. Yun. Immature daw ako. Mag-mature ka. Sabi ng tatay ko, mag-mature ka. Pwede, mag-mature ka. Nung nag-top student ako, sinabi sa akin ganito eh. Tinulungan na kita, ayaw mo pa. Mag-mature ka. Mag-mature ka. Sabihin ko sa'yo, pwede ako mag-mature in any ways. Pwede ako mag-mature in any ways. Hindi lang sa pagiging ganyan. Pwede akong mag-mature in any ways. Pinigil ko na yung pag-aaral na maayos. Yung parang ano lang, like your normal average student. Yun na lang talaga yung pinili ko. Kasi until now, iniisip ko pa rin na magbabago pa itong decision ko kapag ginawa ko yun. Magbabago pa itong decision ito. Parang mapupunta sa void yung decision na magulang ko para sa akin. So, ano yung gusto ko? Yung gusto ko sa lola ko is that huwag ka magpaka-stress. Huwag ka magpaka-stress. Kasi, huwag ka magpaka-stress dyan. Ganun something. Ano nga yung dialogue na yun? Huwag ka magpaka-stress dyan. Bata ka pa, makamatay ka na maaga. Oo, parang threat yun. Pero, para sa akin, nakatawa yun. Kasi, pag na-stress ka ng husto, tatanda ka na maaga. At ka na maaga. Kahit yun lang sabihin niya na huwag ka magpaka-stress dyan. Bata ka pa. Explore ka. Yun ang nagustuhan ko sa lola ko. Hindi yung masasabi ng nanay ko at tatay ko. Sabihin nila, mag-akal ka dyan. Akal. Sa sobrang talino siya na nga ata yung bobo. Oh, may totoong panig to. Sa sobrang talino nga, baka siya na nga yung bobo. Kahit papagalitan ako ng nanay ko at tatay ko, kahit pag nakita nila to, I don't care. I don't care a single bit. Di nila ako pinakinggan. Di nila pinakinggan yung panig ko. Di ko papakinggan yung panig nila. That's fair, di ba? Yun. Simula na yung klase. Ngayon, simula na yung klase. Let's leave it here.